Si Ma'am Dana Sandoval, ang spokesperson ng Bureau of Immigration. Kasama na natin, Ma'am Dana. Good morning. Ay, putol yung linya malu. Ano, ayan, establish natin si Dana. Ayan, Ma'am Dana, good morning. Good morning, magandang umaga po. Oy, ay Ma'am Dana, thank you sa payong ha. Oh, ganda ng payong na pinadala mo. Anyway, teka muna. Meron na bang mga patakaran tayong ipinatutupad para sa mga ports of entry natin para dito sa Nipah virus? Kasi may mga airports na sa ang Thailand, meron na eh. Yung mga neighboring ng India. Tayo may anong guidelines? Sa ngayon po, wala pa po tayong natatanggap na abiso galing sa Department of Health. Similar po kasi dun sa COVID, nung COVID virus po, ang DOH po ang magbibigay ng guidance sa ating national government kung ano yung mga steps na kinakailangan if we need to tighten our borders para po sa sakit na ito. Kapag naman po magbigay sila ng abiso na kinakailangan i-implement agad, ma-implement naman po natin yan agad-agad for this particular sickness. Pero wala naman tayong direct flight from Bengal o from any parts ng di ba? Ng India. Walang direct flight to Manila or anywhere sa ating bansa. From what I recall po, wala pong direct flight, oo. but there are certain parts of India po na meron tayong direct flight. Ah, talaga? Emanating Manila? From what I recall po, but I would have to double check. Pero ngayon wala. At this point po, wala. Oo, wala. Alam ko wala naman siya. Except Thailand, di ba? May direct flight tayo pupuntang Thailand. Oo. Anyway, yun lang naman medyo siguro maghigpit na kasi naghihigpit na rin yung mga ano ba naman kung mag-test, mag-checking tayo, di ba? Pero meron naman thermal imaging pa rin, di ba? Na naka-locate pag pasok mo ng ng mga airport. Opo, andun pa rin naman po yung Bureau of Quarantine sa airport natin bago pagka-land po ng mga tao. Sila po yung nag-thermal imaging saka yung visual assessment po ng mga dumadating. Ayun, so meron pa. Yeah. Anyway, number 2, yung Russian vlogger na nagsabing daw siya, meron daw siyang mga na video o na document. Unang tanong, allowed, sabi mo sa nabasa kong press release, meron naman pala talaga silang opportunity to have an access sa cellphone. Meron po pero limited lamang. So hindi po dapat sila yung ginagamit freely. Okay. Kasi ang nangyari po parang parang nag-video siya doon ng on a regular time at nag-vlog po siya doon. But the use of their cell phone is supposedly only to contact po their family, their council, o kaya po yung embahada. Hindi po for vlogging at hindi po sa ganun sa Kasi hindi naman po pinagbabawal ito totally. Because hindi naman po ito kulungan but holding facility. Pero ayun nga po, sa nakita natin, mukhang inaabuso. So dati, meron sino nag-iingat ng cellphone? Doon po sa nakita natin sa investigation po ng management, mukhang yung kanyang kasama po doon sa video, kung maalala niyo po doon sa video, may kasama po siyang naghiga po sa kama. Mukhang yun po yung nagpupuglit kasi previously na po na na huli itong foreign national na ito na nagpupuslit po ng cellphone. Papasok po ng facility sa tulong po ng kanyang spouse. So, kunwari magdadala ng supplies, pero may mga may mga nakasingit pala na cellphone. So, mukhang din po. Directly, hindi siya. Pero through his kasamahan doon. Okay. Hindi, pero yung ginagamit nila to contact their lawyer, to contact relatives, ano yun? Official cellphone yun ng facility? Noon po yung kanilang personal phone, pero yung personal phone nila, naka-safety po yan doon sa opisina ng ating warden. Ayun. Hindi, kaya nga nagtatanong tayo, bakit pa sila kailangang magpuslit kung meron naman palang allowed na ipasok pagkatapos isa-safekeeping lang ng warden? Di ba? Opo. Hindi po nila pwedeng gamitin pang vlogging yun. Talagang pangtawag lang. Oo. So yung issue ng pagpupuslit papasok, hindi issue yun. Kasi allowed naman talaga sila, but kinakailangan isurrender lang.
Di ba? Opo, pero yun nga po, because of sa mga nakita natin, unauthorized use po ng mga gadgets na yon. Kaya kinokonsidera pa rin po natin na hindi ito pinapayagan. So, ang nangyari tuloy ngayon, ang daming nadamay. Di ba? Kasi totally, ngayon, pinagbabawal na rin ninyo. Completely, pati. Sa kagustuhan niyang mag-vlog, yung buong facility po ngayon, hindi na maaaring gumamit ng cellphone. Ang ini-implement po natin ngayon, use of landline na lamang, at saka mukhang pagagamitin pa sila ng video call booth, pero yun po, regulated at doon na sa opisina, hindi na po sila basta pwedeng makahawak ng kanilang gadget. Ba't may mga nasibak daw? May mga tinanggal dahil dito sa problemang to? Opo, actually last year pa po kasi nung yung pangyayari po, yung post ni Vitalina video, it seemed like it happened po mga June or July. So, nagkaroon na po ng mga alisan during from that period to today because of similar related activities po. So may 3 na po na naalis sa pwesto nung nakaraang taon. And this year po, after the nag-raid po, nag-conduct po ng massive raid for the 2 facilities nung Biyernes matapos pong lumabas ito. At nakita po ni Commissioner, marami pa rin nakapuslit na mga cellphones and gadgets. Okay. So, tinanggal po ang 2 namumuno doon sa 2 facility at saka tinanggap po ang courtesy resignation ng warden. Wow. Maraming pinahamak itong si Vitaly, ha? Hindi lang yung mga warden, kundi ang pinahamak nito yung mga kapwa niya dating detainees doon. Ay, totoo yan. Totoo diba? yan po. Oo. Totoo yan. Busit na busit siguro itong mga ito sa kanila ngayon, ha? Ay siya, sige. Anyway, thank you Ma'am Dana, ha? Thank you for joining us this morning. Magandang umaga po. Anytime po. Salamat po. Salamat po. Magandang umaga. Si Dana Sandoval mula po naman sa Bureau of Immigration. Sunod,